my gosh, klinik ba tong video na 'to kasi gusto mong pumasa sa OPCAT, 'di ba? Gusto mong makapasok ng UP. Well, I won't disappoint you kasi yun naman talaga kung bakit ko ginawa tong video na 'to because I wanna help you out. Gusto mo makatanggap ng gantong confirmation email kung saan nakapasok ka. And panay yung type mo ng UPQT because that's how bad you want to get in UP. Simulan nyo na rin sa comment section for OPCAT Dust. Pixie Dust. For this video, hindi lang tayo magma-manifest but I'm gonna give you specific tips on how you can do it. Okay, pero I need you to be patient kasi medyo mahaba yung video kasi I wanted na kompleto talaga siya. I wanted to be comprehensive and yung mga sasabihin ko talaga dito, yung makakatulong talaga specifically, hindi lang siya yung general. Pero for OPCAT talaga. Ayun, so thank you so much. Ganun na lang siguro. And may regalo ako sa inyo sa huli kung papatapusin nyo yung video. Ano na ba to? UPG reveal. Nakuha ko yung UPG ko. Ito siya. But I did pass UP Diliman, my first choice campus. Ang program ko ay Bachelor of Science in Biology. And also, I have my percentile. Oo, tinakpan ko muna. Paunti-unti nating i-review. Kaya makinig hanggang dulo ha. Kasi gaya mo, gusto ko rin mataas ang makuha mo. Ang OPCAT, may 4 yan na subtest. Mauuna ang language proficiency, second ang science, third ang math, at last ay ang reading comprehension. Hindi kayo makakapagpili ng order ha. Talagang ganun yung ordering, okay? Wala kayong choice doon. For the language proficiency, yun yung pinakauna yung subtest. Ang language proficiency ko, this is my percentile. So, I scored 95% better than other OPCAT takers. For me, okay na nauna ang language proficiency kasi it's a warm-up. Dito kayo magwa-warm up. Speaking of which, ano to ha, in English and in Filipino to. So, hindi lang yun sa language proficiency. Baka kasi akala nyo sa language proficiency lang. Kahit sa science, kahit sa math, kahit sa reading comprehension, may mga items na naka-Filipino. Sa language proficiency kasi, tinetest talaga yung proficiency mo doon sa language. Proficient ka ba sa English? Proficient ka ba sa Filipino? If I were you, ang aaralin ko na lang yung mga sinabi ko sa inyo. Kasi yun na yung high yield na pwede nyong gawin. Especially pag wala kayong oras mag-aral for OPCAT. Ito yung mga high yield sa language proficiency. Please take note. You're gonna identify errors. So, kailangan, alam nyo mag-identify kung, okay, mali to. Ito yung mali. Yung subject-verb agreement, yung mga prepositions, diba? Kung paano yung gagamitin yung in, on, at. Aralin nyo yung triangle. Yun yung kodigo nyo dun yung sa in, on, at. Meron ding synonyms and antonyms, no? Ano yung synonym ng ganitong word? Ano yung antonym ng word na ganito? Hanap kayo ng context clues kung ginamit siya sa sentence. Kung hindi naman siya ginamit sa sentence, tingnan nyo yung prefix and suffix niya para may idea kayo. Tas yung root word, may vocabulary din eh. Ang gawain ko, alam niyo yung Merriam-Webster Dictionary na app, word of the day, start learning 10 words para lang makadagdag. Malay mo, yung ma-encounter mong word, lalabas siya sa OPCAT. Dito din kasi may logical sequencing of sentences. Sa akin, yung pag-ayos ng sentences, logical sequencing, iuli nyo na yun. It takes so much time to do it para sa akin. So may mga sentences doon na hindi siya naka-order. So kailangan nyo yung i-order. Babasahin nyo yun, isa-isa. Ang hahaba ng mga sentences. So parang for me, time-consuming siya. Unahin nyo na lang muna yung identifying errors, synonyms, antonyms, vocabulary. Kasi yun, madali lang siyang basahin and it would not consume most of your time. Okay, if you're learning something so far, I would really appreciate if you could subscribe. Okay, sunod tayo. Sa science naman tayo. Science was my highest percentile among the 4. I think in-expect ko kasi nag-aral ako sa science ng mga deep facts. Like, parang very deep yung pag-aaral ko sa science na hindi ko na nga pinansin yung basic. Yun yung mali ko actually sa science. So, I could have scored higher if nag-focus ako sa mga basic. Kasi sometimes, yung basic dun pa tayo nalilito eh. Right? Kahit na basic sila. So, get those foundations right. Kasi if alam nyo yun, caring-caring ng science na part. You don't need to be a STEM student in order to ace it. You just need to know the basic. Yung mga basic topics ng science. Yung mga sinabi ko sa inyo. Also for science, minsan kasi ang hahaba nung tanong, you don't need to really read it. You could just skim through it. Pero hindi yung careless ha. Kasi mamaya, which of the following is not true? Dahil in-skim mo lang, hindi mo nabasa yung not. Okay, don't be that careless kasi sayang yung points. Ang sinasabi ko lang is, there are items kasi sa science na sobrang haba. Pero you just proceed to the question. Kasi sa science, objective yung sagot. Hindi siya subjective. Meron talagang sagot. So if you know how to answer the question, you don't need to read the background. Kasi siguro ginagawa din nila yon para kainin yung oras nyo. And at the same time, para sa mga hindi alam yung sagot, pwede pa rin malaman yung sagot even if you don't know. Pero if you know na, diretso na yun agad-agad kasi it saves
time, especially pag alam mo na. By the way, yung science, yun talaga yung ititake nyo after language proficiency. Wala kayong choice doon. Kasi per subtest, may specific lang na time. So for example, you're gonna be given 50 minutes. After ng 50 minutes, kailangan mo na ipasa yung questionnaire. Magkaiba kasi yung answer key and yung questionnaire. May booklet na ibibigay. So yung booklet, pag pinasa mo na yung language proficiency at nasa science na kayo, ibibigay yung booklet, hindi mo na pwedeng mabalikan yung sa language proficiency kasi wala na sa'yo yung booklet. Okay? Kinukuha yon pag time's up na. Okay, ngayon, science naman. So ano ba yung basic? Ito yung mga high-yield topics na na-identify ko as someone who took OPCAT and was able to pass OPCAT, diba? Ito yung tingin kong high-yield. If mag-aaral kayo, yung high-yield na yung lalabas sa OPCAT. First of all, biology. Actually, kasi ang pansin ko din, per batch, nagdedepende kasi kung ano yung magiging focus ng OPCAT nyo. Sometimes they focus on bio talaga, sobra. Sometimes chem naman. Sometimes physics. Sometimes astronomy. Depende na lang kung ano yung branch ng science na focused sa inyo. Usually naman, lahat naman nandoon like bio, chem, physics, earth science. So, probably it's a mix of everything. So, sa bio, ano aralin mo dyan? Very important, aralin mo ang cell. Ano yung difference ng animal cell, plant cell. You know this. You just need to review. Also, pag nagre-review kayo, I would suggest answering practice questions na lang. Hindi yung magbabasa ka pa. Kasi, I think it's more efficient if you answer questions na may multiple choice para matrain na rin yung utak mo sa mismong OPCAT. Kasi ganun din yung gagawin nyo. Okay, so we have cell. We have taxonomy. Did King Philip came over for good spaghetti? Domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So, taxonomy, organizations of life. So, alam niyo pa ba from cell, tissue, organ systems, organism, population, community, ecosystem, and biosphere. Aralin niyo yun For example, ecosystem. Ano yung mga biotic factors? Ano yung abiotic factors? Also, the central dogma of life. Ano yun? DNA, RNA. Ngayon naman, for chemistry. Chemistry also, basic lang. Aralin nyo yung atom, diba? Electron, proton, neutron. Yung mga atomic structures, yung mga bonding, like covalent bonding. Covalent ba to? Ionic ba? There's also stoichiometry. By the way, hindi kayo papayagan magdala ng scientific calculator or gumamit ng scientific calculator. So for stoichiometry, you're gonna have to do it manually. Pero don't worry kasi hindi naman big numbers yung ibibigay. Ano lang, nasa-solve. Minsan ka mental Usually pag sa-solve mo siya, wala ding decimals. Like, cool numbers din talaga. So, sakto yung magiging sagot. Kung meron man, basta madali lang siyang isolve. Kasi, ang tinetest lang naman dito kung alam yung mag-stoichiometry, okay? There's also balancing equations. Alam mo yan, magbabalance ka ng equation. Dapat yung nasa left, pantay dun sa right, diba? There's also phase changes like solid, liquid, gas. Ano ang solid to liquid? Melting, diba? Gas to liquid, condensation. I feel like you're familiar with this. Alam nyo yan. Kailangan nyo lang i-review and it's not that hard if you think about it. Meron ding quantum numbers and radioactive decay. Alpha, beta, gamma. Now we go to physics. Physics is also basic and ito more on ano talaga, application. I think magsasolve din kayo kasi kinematics. So sometimes, pag hindi kayo magsasolve, situational, i-apply nyo yung concepts sa physics, diba? Kinematics. Yung mga laws of motion. There's also yung time graphs. Magsanay kayo magbasa ng ganon. Yung time graphs. Kung ano yung ibig sabihin pag tataas. Kasi depende dun sa time graph na tinitignan mo. Kung speed versus time graph ba yun? Velocity versus time graph ba yun? Yung ganun. Kasi nag-iiba yung basa. Depende dun sa graph na tinitignan mo. So yun, yung alam mo mag-compute ng speed, ng velocity, ng acceleration. There's also light. Meron ding electromagnetic spectrum. Actually, I like that topic. Diba? Tapos yung light, yung visible light. Why is the sky blue? Okay, may bio na, may chem na, may physics na. Aralin nyo pa rin ng earth science. Yes. Okay, so dito yung mga tectonic plates. Alam niyo pa ba yun? Convergent, divergent, transform, layers of the atmosphere. So troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and then exosphere. Kasi yung mga pwedeng tanong dyan, pag lumilipad ang airplane, saan siya nagsistay na layers of the atmosphere? Is it sa troposphere? Is it sa stratosphere? Is it sa mesosphere? Is it sa thermosphere? So yung mga ganon. Pwedeng ganon yung mga tanong. Kasi application Meron din tayo yung layers of the earth. We have the crust, kung saan tayo nakatira, the mantle, the core, which is divided into two, the outer core and the inner core. So, diba, for example, ang tatanungin dyan, saan tayo nakatira? Anong layer of the earth? A, crust. B, mantle. C, outer core. D, inner core. Ano? A,
crust. Okay? And then crust is divided pa into two, the continental and the oceanic crust. Yung geologic time scale, also yung waves, alam niyo yun, kasama na rin sa earth science ang basic astronomy, our solar systems, yung mga stars, planets, asteroids. Alam niyo ba yung difference ng mga yon? What's the hottest planet? Kailan nangyayari ang solar eclipse? Kailan nangyayari ang lunar eclipse? So, ano yung hottest planet in the solar system? It's Venus. It's not Mercury. Okay? If nag-enjoy kayo sa video so far, I would really appreciate if you could click subscribe. Thank you! Next is math. So, after ng science, kukunin na yung booklet. So, ibibigay naman niyo yung math. Yung answer sheet, hindi yun napapalitan ha. So, ibibigay na yung math. Sa math talaga, nagkagulo-gulo yung lahat-lahat. Yung utak ko, naubos yung oras ko. So, I wouldn't say math is really difficult. I would say, kulang ako sa preparation, which is why gusto kong sabihin sa'yo, i-splook sa inyo talaga ano nangyari talaga sa math for me. Kung bakit nagulo-gulo ako sa math at bakit doon nasira yung momentum ko. It's because the first question is kinda complicated to solve sa part ko. Pero ako naman, na si never give up, hindi talaga nagpa-give up, ay naaksaya yung oras ko sobra. Kasi among the four, math yung pinaka-time consuming because yung mga binigay na problems, nagko-consume talaga siya ng time. So, pwede niyong gawin dito is that you don't solve it talaga ng todo. Ang trick pala talaga is you look at the choices and then you make a decision from there. Kasi kung isosolve nyo siya from the first step to the last step, I would say hindi siya efficient and nakaka-consume talaga ng time. Yung mga nadalian sa math, ganun yung ginagawa. Hindi mo na pala kasi kailangan isolve talaga from scratch kasi meron ka ng choices. Hindi nila kailangan ng solutions, honestly. So, Kat, by the way, so you could mental, it's okay. And then wala din pala kayong calculator, scientific calculator, it's not allowed. Calculators, they're not allowed. So, you're gonna solve by hand or mental. I suggest mental kung kaya. Like, sanayin yung sarili nyo para mabilis kayo mag-solve. Mabagal din kasi ako magsulat sometimes. So, yun. It will save time pag ma-mental mo siya. So, for example lang, what is 16% of 500? Tapos, isa-solve mo. Kasi ang ginawa ko, sinolve ko lahat. Eh, pwede naman kasi, tignan mo na muna yung choices. Tapos, decide from there kung paano mo isa-solve, how to eliminate the wrong answers. Yun yung gagawin pala sa math. Eliminate the wrong answers. Not to find the correct answer. Because if you eliminated 3, alam mo na yung isa, yun yung tamang sagot even though hindi mo siya na-solve. I'm gonna make an example. What is 19% of 500? So, mga choices, 50, 95, 100, and then 250. Yun yung mga choices. Tapos ikaw, kahit na hindi mo pa sino-solve, alam mong mali na agad si 250 kasi that's 50%. So, wala na agad yun. Ngayon, tatlo na lang pinagpipilian mo. You also know na 50 is not the answer because that's 10% of 500. Paano ko nalaman? To get 10% of a number, you just move the decimal point to your left. Kaya magiging 50. Ganun lagi pag 10%. So, 50. Ngayon, ang pinagpipilian mo na lang 95 or 100. Ano kaya? Right? You know for a fact na pag 10% times 2, 20% yun. Diba? Kasi 10% plus 10%, 20%, 100. So, naalis mo na lahat ng choices except 95. So, 95 na yung sagot. Even though hindi mo na isolve yung 19. In-explain ko kasi siya, kaya medyo matagal tayo. Pero if you can do that in your head, that takes like 5 seconds to solve. 5 to 10 seconds. Ang dami mo nang matetipid na time if you look at the choices first and then hanapin mo yung mali. Kung hindi mo yun magawa, dun mo lang isosolve. Kasi if there are items talaga na hindi mo magagawa yun eh. Or it's more time consuming na hanapin yung wrong answer. So, solve mo na lang. Okay, pag nakita mo na, oh, yun na yung sagot. Or if I were you, unahin mo talaga yung mga madadaling items. Kasi for me, for example, yung una pa lang mahirap na, pero sinolve ko, pinilit ko. Nagsayang ako ng oras. Nung pagpunta ko sa likod, madali na lang pala siya. So, yung mga madadaling items, yun yung unahin nyo. Kasi pag uhuli nyo yun, may pressure na agad, baka mamali pa kayo. Kasi kung kailan mataas yung time pressure, doon ka din, nagkakaroon ka ng mga careless mistakes na ayaw natin sa math. Kasi yung mga careless mistakes, minsan pag nagkamali ka, akala mo tama kasi meron sa choices. Pero actually, inisip na nila yun na dun ka magkakamali. Kaya nasa choice para isipin mo na yun yung tamang sagot kahit hindi naman. So, be careful of those careless mistakes. Kaya unahin mo na lang yung pinakamadali. Balikan mo yung mga medyo mahirap or time-consuming isolve kasi sayang sa oras. Lahat naman yun, 1 point
lang. Okay, lahat yun 1 point lang. Mahirap man yung item, 1 point. Madali yung item, 1 point. So, anong unahin? Yung madali. Doon talaga ako nagkawatak-watak na sinagot ko siya in order. Kahit mag-skip ka na, okay lang yun. Okay lang talaga yun. Matuto tayong mag-move on. Talaga. Ako kasi hindi Kaya nung reading comprehension, math pa rin yung iniisip ko. Kaya talagang hindi naging maganda ang reading comprehension ko. Pero anyway, mamaya na natin yung pag-usapan. Oo nga, hindi ko na-reveal yung score ko sa math. Okay. Even though I felt na I really did bad sa math, I still got a 95 na percentile. I scored 95% better. So, see, if nahihirapan kayo sa isang subtest, huwag kayong mag-alala. Most probably, nahihirapan din yung iba. So, baka magpantay lang din kayo sa percentile. So, that's some assurance lang galing sa akin na I found out it's percentile pala nung tinignan ko yung UPCAT results ko. Diba? I'm gonna talk about the high-yield topics we're gonna review for math. Kasi important yun, diba? Para malaman nyo naman, hindi pa naman huli, pwede pa rin naman kayo mag-review kahit papaano, like solve practice test. Of course, we have algebra. Okay, favorite ng lahat. Of course, napasadahan nyo yan, grade 7, 8, kailan nyo napasadahan, re-review nyo na lang. So, word problems, age problems, aralin. Basta yung different word problems, sanayan yung mabilis mag-solve. Okay, you don't have to like full-blown solution. Hindi kailangan ng solution sa UPCAT. You just need to find the correct answer and then shade. So, as much as possible, word problems na faster i-solve. Ganun yung gagawin nyo. Hindi siya parang school na ganitong oras yung ibibigay matagal. Pero for UPCAT, pabilisan to get the correct answer. So, we also have quadratic equation. Diba? Quadratic equation. Polynomial equations, inequalities, geometric and exponential patterns. Speaking of which, kailangan nyo rin mag-aral ng geometry. Ba masaya ang geometry? We have angles, obtuse angle. Alam nyo ba yan for sure? Acute angle, right angle, diba? Triangles, diba? Ano yung equal lahat ng sides? Equilateral triangle. Ano yung dalawang sides lang yung pantay? Dalawa lang yung may equal sides. Isosceles triangle. And then, yung no equivalent sides, walang equal na sides, scalene triangle. Diba? Mga ganun. Yung classification ng triangle by side, diba? Aralin nyo rin ang circle. Okay? Alam nyo bang kumuha ng circumference, radius, yung parts ng circles, secant, chord, yung mga ganyan. Diba? Masaya. Masaya ang math. As long as, hindi kayo, mataranta. Nataranta kasi ako kaya stressed ako nung UPCAT. Aralin nyo rin yung mga polygons. Ano yung mga polygons? Diba? Triangle, 3 sides. Ano yung 4 sides? Quadrilateral. Ano yung 5? Pentagon. Ano yung 6? Hex. Hexagon. 7? Heptagon. 8? Octagon. 9? Nonagon. 10 sides? Decagon. And so on and so forth. Kayo na yung mag-review. Postulates and theorems. Ano ang postulate? Ano yung theorem? Also, wag natin kakalimutan ang pinaka-favorite nyo. Wow! Statistics! Diba? Wag natin kakalimutan statistics. May statistics! Oo, chill lang. Basic lang naman. Kaya na naman yung pagbe-basic mo. Totoo, basic lang. Mean, median, mode. Alam nyo naman yun, diba? Mean is just like an average. For example, 2 for 3. Ano yung mean yan? 3 ang mean niya. 2 plus 4 plus 3 is 9. Divided by 3, 3. Kaya 3 yung mean niya. So, anong median? Median is yung pinakagitna. Kung pag ganyan, diba? 2, 4, 3, 3. Hindi 4 at 3 nasa gitna. Kailangan nyo i-arrange chronologically. So, 2, 3, 3, 4. So, yung nasa gitna, so kunin nyo na lang yung average nun. 3 plus 3 divided by 2, 3 pa rin. Ganon. Ayos nyo muna siya kung ano yung nasa gitna. Yun yung median. Kaya median, middle. So, dapat in order yung pagkaka-arrange ha. For example, kasi sabi natin 2, 4, 3. Hindi 4 yung median. Kailangan nyo i-arrange in order. 3 pa rin yung median. And then mode, kung ano yung pinakamarami. So, mode natin dyan ay 3. Kasi dalawa sila. And isali na rin natin ang range. Anong range? The highest number minus the lowest number. Exactly. The largest value minus the smallest value. So, in this case, it's 4 minus 2. So, 2 yung range. Kasi yung range. Also, sa statistics, may graph interpretation. May bibigay na graph, tapos i-interpret nyo. You need to interpret that. Graph interpretation nga. Akala nyo tapos na? Meron pa. Meron tayong nakakalimutan. Ano yon? SOHCAHTOA. Ano yon? Trigonometry. Trigonometry. Ganun ba pronunciation nun? Trigonometry. So, we have trigonometric identities. SOHCAHTOA. Yun.
Kodigo na yun. Mnemonic na yun, yung SOHCAHTOA. Yung inverse trigonometric identities. Just in case lang, hindi nyo na kailangan ng calculus. Yay! Di na kayo magka-calculus. Only pre-calculus. So, limits and functions. Basic lang. So, again, try nyong magsagot ng problems and dapat mabilis kayo mag-solve. Okay, practice yung mag-solve. Try nyong i-challenge yung sarili nyo. Basta mapatunayan mo mali yung ibang choices. Tapos yun na lang yung natitira. Yun na yung correct answer. You don't really have to solve it. Diba? Yun ang pag-usapan natin. And also, sa math, try nyo talagang magsagot kayo with a timer. Actually, sa lahat ng subtest, try nyo magsagot kayo with a timer para masanay kayo sa time pressure. Hindi enough na magsagot ka ng mabilis. Dapat mabilis at tama yung sagot. Okay? Mamaya mabilis ka lang magsagot. Puro mali-mali naman, diba? So, kung meron naman kayo napupulot sa video na to, I would really appreciate if you could click subscribe. Thank you! And then lastly, reading comprehension! Ayoko pag-usapan din. Ito yung pinakamababa kong percentile, which in-expect ko naman. Kasi when I was doing reading comprehension, sobrang gulo ng utak ko. Di ko kasi natapos yung math, and sobrang iniisip ko, hala, bagsak na ako. Feeling ko bagsak na ako, so bakit ko pa itutuloy itong reading comprehension, di ba? Ang lala ng negative thinking. So, wag kayong ganun, okay? If you did bad on a specific subtest, wag niyong ipagpatuloy sa other subtest, okay? Don't be like me. Move on. Move on, okay? Hindi pa huli ang lahat. Okay, galing yun sa akin na pinabayaan ng reading comprehension. Hindi pa huli ang lahat. Honestly, I was so sabog. Ito yung catch. I think reading comprehension was very interesting. Very understandable yung mga passages niya and na-enjoy kong basahin, honestly. It's just that magulo yung utak ko to the point na nung patapos na yung oras, yes, patapos na yung oras, medyo time-consuming din ng reading comprehension. And ito talaga yung subtest na masasabi kong wag ka nang mag-skip. Baka di mo na mabalikan eh. Kasi pag binalikan mo, baka nakalimutan mo na kung ano yung binasa mong passage sa dami yung babasahin. So, I think this is the only subtest na I would not recommend na mag-skip. Okay? Pag binasa mo na yung sagutin mo na lahat ng questions related dun sa passage. Kasi kung babasahin mo ulit later on, maksaya na siya sa oras. Okay? Pero other than that, yun nga, yung sinasabi ko, maguluta ko because of math. I think sinadya nga nila eh. Na nilagay yung reading comprehension sa huli after math para magulo ka talaga sa math. Para sa reading comprehension, wala na. Dead. Hindi deads. For reading comprehension kasi, nung time na, doon ko lang na-realize na, yung last item, wala na akong shashadan. Ano na siya, nag-go over na. Parang yung pala, mali ng mga nashashadan ko kasi may na-skip ako. Dahil nga nagsiskip ako nag-item. Sinasabi ko sa'yo, huwag nyo na yung gagawin eh. Sa reading comprehension na part kasi di ko lang din naman nabalikan din yung mga ini-skip ko kasi wala na ding oras to reread the passage. So if I were you, na lang talaga, guess, educational. Kasi diba, right minus wrong. Pero 0.25 yung ibabawas. Okay, hindi 1 point. Okay, take note of that. Yung reading comprehension yung naapektuhan talaga kasi ibang number na pala yung sinishade ko. Buti nga nalaman ko na parang 30 seconds na lang bago ipasa. I don't even know what I'm gonna do kung papabayaan ko na lang or hindi. Pero feel ko talaga, okay, I need to do something. So ang ginawa ko, tinaas ko ng mabilisan. So, I shaded ganun. And when I did that, naging dalawa na yung shades ko. That was so careless of me to do also. Pero wala na akong magagawa. So, I needed to erase a shade. Tiwala na lang, ganun. Ang mahalaga, may isang shade lang dun sa isang item. So, tiwala na lang kung ano yung ma-erase ko, yun na yung sagot ko. And actually, it reflected, I got 50. I got a percentile of 50. Well, expected it. At least naka 50 pa rin. No? 50-50. Anyway, yun yung tip ko for reading comprehension. Kung hindi naging maganda yung before na subtest nyo, for example, math, bago mag-reading comprehension, wag mo nang idamay si reading comprehension, please lang. You could still score better. Move on ka talaga. Like, kaya mo pa yan mabawi mindset. Another is, if you're gonna skip an item, tignan mo naman, kung tama pa yung number. Kasi kahit naman tama yung sagot mo dun sa maling number mo shinade, wala din. Sa maling number mo nilagay yung sagot, wala din. Okay? So, tingnan mo naman, diba? Hindi ko nga akalain na gagawin ko yung ganung mistake. During that time, I was so stressed. Sipin mo, hindi okay math ko, yung reading comprehension ko, mali yung mga numbers na na-shadean ko. Halos lahat pala. Oo, halos lahat. Parang, ang ganda nga, naka 50 pa ako nun eh. Yun, and other than that, bago mo basahin yung passage, basahin mo muna yung questions. If you think the questions are easy for you, read the passage na agad. Huwag niyo babasahin yung passage na wala kayong question
questions in mind ha. Kasi kailangan hinahanap nyo yung sagot. Hindi kayo doon para magbasa. Yun pa yung pagkakamali ko eh. Dahil sobrang gulong-gulo ako sa math, nagbabasa na lang ako ng passages na ini-enjoy ko lang. Hindi ko parang nag-e-exam ako. Pwede naman, enjoy mo yung passage, pero at the same time, you're objectively looking for the answer already. Hindi ka blindly. Kasi pag blindly, mas matagal kasi balik ka ng balik dun sa passage unless na question, passage, question, passage. Sometimes kasi yung question, ang dali lang sagutin, hindi mo kailangan basahin yung buong passage. So do that, okay? To save time. Kasi reading comprehension is also time consuming. Hinuli nila yung time consuming na exams, math and then reading comprehension. Sa reading comprehension, ang mga high yield ko lang sasabihin dito is that maraming passage. Alam nyo naman, kaya nga reading comprehension eh. Iko-comprehend nyo yung passage. So, they're trying to test if nako-comprehend mo ba talaga? Like, naiintindihan mo ba? Kaya may mga questions doon. So, for example, yung passage, yung story na binabasa mo, you have to identify ano yung theme, you have to identify yung mga main characters, yung parts ng story, diba? For example, kailan nangyari yung rising action, ano yung climax, yung mga ganon. What was the resolution? So, naalala nyo pa ba yun? Yung parts of the story? So, mag-practice kayo on how to identify. And sometimes, you really need to practice reading passages and comprehending it with questions para masanay ka, para makuha mo yung tamang sagot. So, sometimes din kasi, ang mga sinasabi doon, ano kaya yung possible title ng story? And then you have to choose the best answer. Kung ano talaga yung nag-encapsulate dun sa passage. Other than that, ano yung possible ending? Kasi minsan open ending. Ikaw gagawa ng possible ending and sasagutin mo yung pinaka nag-make sense or pinaka-possible, pinaka-logical based dun sa takbo ng kwento. Basta, magpe-predict ka rin ng plots. Okay, ganun yung reading comprehension. Again, ang reading comprehension ay in English and in Filipino. Hindi ko na maalala kung 50-50 sila, pero may English and then may Filipino din. So kung marami kayong natututunan sa video na to at nag-e-enjoy kayo, I would appreciate if you can subscribe. Thank you! Ito talaga yung mga ginamit ko para makapasa sa OPCAT. So, ito yung talagang preparation ko. Siyempre, sinabi ko na yung mga mali. Sinabi ko na sa inyo na ganito yung gawin nyo, diba? Kasi yun yung mga pagkakamali ko. So, here are the things naman na nagawa ko ng tama, I believe. Kung paano kayo magpre-prepare for the whole exam. Okay? So, ito yung part na yon. And dito ko na rin sasabihin yung surprise ko. Kuya, dapat talaga pinanood nyo. But yeah, thank you so much. Love ko kayo. And sana magkita tayo sa UP. Akala mo naman kung UP student pa ako. I'm a graduate na. Ayun, hopefully magkita tayo. Tapos, yun, nasa dream school na kayo. So, una sa lahat, mag-practice exam kayo. Mag-practice test kayo. Diba may binigay na reviewer din, ang UP mismo, na kayo lang daw dapat ang makakakita. Tingnan nyo yun, i-review nyo yun, try nyo magsagot para makita nyo rin kung saan kayo weak at kung saan kayo strong. Kung naghahabol na kayo ng oras, you don't have time to review everything. So, you have to review your weak points. As I said, pagkakamali ko sa science na siya pa yung ni-review ko because parang yun yung strength ko. Pero I realized even if I did not review much for science, okay pa rin ang science for me. So, I should have put it in math na lang, ganun. Or nag-practice pa ako mag-solve ng very fast kasi yun yung weakness ko apparently sa math. So, yun, marirealize mo yun pag nagpa-practice exam kayo, pag nagsasagot kayo ng mga exams. Sagot na lang kayo, sagot kayo ng sagot with a timer. Kasi doon yung malalaman kung ano pa dapat yung i-improve nyo. Kasi kahit sabihin nyo, ay ilang araw na lang, upkat na. Yung ilang araw na yun, pag nag-practice ka na nag-practice, pagdating ng upkat, mas magaling ka na. Better na yung magiging performance mo kesa pag hindi ka nag-practice. Trust me. Diba sabi nila, practice makes perfect. That's unrealistic kasi walang perfect. Practice makes progress. Gagaling ka, mas gagaling ka. Naglagay na lang din ako ng links ng free reviewers practice test sa baba sa description. Paki-check na lang. Yes, walang bayad, free. If gusto nyo pang mag-practice, check nyo yung mga yon. Basta you don't have to use one practice exam. Pwedeng from different sources yan, diba? The more questions you'll encounter, the more you're gonna be prepared. Kasi, diba, more likely lalabas yung mga tanong na yun sa mismong UPCAT. Pero kung meron kayong priority na i-review, yun yung binigay ng UP mismo for your UPCAT review sa mga magte-take ng UPCAT. Number 2 is, baka magulat kasi kayo, may Filipino items. Oo, kasi nga, baka akala nyo kasi yung Filipino part may subtest lang. Hindi, talagang lahat ng subtest may mga items in Filipino. Sa math, present din siya. Sa science, present din siya. Kaya minsan umihirap siya dahil naka-Filipino. Kasi for example, what is the study of life? Biology yung sagot, right? You know that. Pag nakita mo sa question, biology, alam mo na. Paano kung naka-Filipino yun? A, high na yan. Diba? B, sip na yan. Alam mo pa ba kung ano yung biology? It's high na yan. I'm just saying, para handa din kayo.
Alam niyo ba na right minus wrong ang UPCAT? Sa lahat ng college entrance test, siya lang yung gano'n, right minus wrong. Pero the good news is, may good news pa pala sa right minus wrong. Oo, may good news. Kasi hindi naman siya minus 1 point kada mali mo. Minus 0.25 lang siya. Ibig sabihin, 1/4 ng points. 0.25. So, kailangan mo ng 4 na mali para ma-minus 1. Statistically speaking, mas maganda pa rin if may sagot ka. Pero, I don't recommend manghula. Educated guess dapat. Kasi sayang pa rin ang minus 0.25. Pero nga, it's statistically better to have an answer than leaving it blank. Napatunayan naman na yan. I-search nyo na lang online kung bakit. Bakit sa multiple choice, it's better to not leave it blank. Basta na eliminate mo na yung maling sagot, the higher the chance na makuha mo yung tamang sagot. 'Di ba? Kasi kung 4 choices siya, pag na-eliminate mo yung isa, 33.33% chance of getting the correct answer. Pag na-eliminate mo pa yung isa, dalawa na lang, 50% chance of getting the correct answer. So, 'di ba? 50% chance of getting that 1 point or 50% chance of deducting 0.25 points. Ganun siya. Siyempre kung marami kang items na in-skip, paano ka na niyan, 'di ba? Paano nadadagdag yung score mo? Ang dami na nun. So, I would suggest, don't leave it blank nga, okay? Have an educated guess or do the process of elimination. I know someone na parang kalahati ng math di niya nasagutan and then nag-process of elimination and educated guess. Nakapasok siyang UP Diliman. Accountancy yung program. Accountancy pa. So yun, huwag kayong matakot dun sa right minus wrong. Kasi ako natakot ako eh. Baka ganun talaga yung point nun para matakot ka para hindi ka na manghula or para you leave it blank na lang. Pero it's much more risky if you leave it blank, especially pag marami ka nang na-leave blank. Kasi wala nang chance para madagdagan yung score mo. Wala din chance na madeduct ka. Pero at the same time, walang chance madagdagan yung score mo. And that's even scarier, hindi ba? So think about it, okay? Do the process of elimination and educated guess, okay? Huwag yung bahala na si Batman or yung magpa-pattern ka. Kasi di talaga yun guarantee eh. Do an educated guess or eliminate the wrong choices. If you're still here until now, alam ko mahaba yung video. I'm sorry. I wanted na hindi kayo tipirin sa discussion. I wanted na masabi ko lahat sa inyo. Alam niyo yun, mas ready kayo. You know what to expect. Makakapag-prepare kayo ng mas maayos. I just wanna say na if nandito ka pa rin, it really means na you're serious, na you wanna enter UP, and then gusto mo talagang galingan sa UPCAT. Kaya ka nandito, and I salute you for that. Believe din ako sa inyo for actually watching this video, for paying attention sa lahat ng sinabi ko, and hopefully naman, nakatulong talaga tong video na to. I would really appreciate if you could subscribe para magsipag din ako mag-upload sa YouTube. After this UPCAT tips, gagawa tayo ng school tips. Let me know kung anong gusto nyong mga school tips from me. Ito na, sasabihin ko na yung surprise ako sa inyo. I actually have a surprise for you. So, it's an UPCAT tracker. Kung sasabihin nyo medyo late na ate. Actually, it's not kasi andyan yung checklist. Tips pa rin. I summarized it. Andyan din yung checklist ng UPCAT. And then, some reviewers and some other trackers also na nahanap ko online. I put it in one tracker na agad. Andun na. All-in-one na siya para hindi na kayo maghanap, mag-aaral na lang kayo, itatrack nyo na lang, magbabasa na lang kayo. So, ganun ko kayo ka-love. At na-appreciate ko na talagang pinanood nyo tong video na to. Para sa mga nanood talaga hanggang dulo, this is my gift for you. I-click nyo lang sa baba yung link and this is the password. This is a PDF file. Okay? There's a password there. Wala na natin para pag ini-skip ng mga tao di nila makita. Screenshot nyo na lang. Yeah, diba? Huwag nyo i-share dun sa mga hindi nanood. Charot. Of course, unfair naman sa inyo na nanood hanggang dulo. So, I wanted to really thank you. Really, I really appreciate you. Kung nanood ka hanggang dulo, let me know kung paano yung nahanap tong video na to. Nirecommend ba ni YouTube sa inyo? So, thank you so much again for this. I really am rooting for you. And syempre, gusto ko makapasa ka. Gusto ko makapasok ka. And if kinakabahan ka, try praying. You know, there are things talaga na we can't control. Okay? And yung best kasi that's subjective. Diba? For example, wala ka ng oras, onti na lang yung time to prepare for UPCAT. Or for example, yun talaga yung preparation na kaya mo lang gawin for UPCAT and that's the best you can do at the moment and that's okay. Don't be so hard on yourself. Honestly, apply nyo lang yung mga tips, specific tips na sinabi ko. Try repeating the video if you want para mag-sync sa inyo. It's fine. It's okay. Guys, I love you so much and I really hope maging maganda yung resulta ng UPCAT nyo. I know you can do it. If I were to say something, especially na ang lapit na ng UPCAT, just do it scared. Kung kinakabahan man kayo, just do it scared. Kung feeling mo wala ng oras at kulang na yung kulang na oras na yun, malaki pa rin ang magagawa niya sa current performance mo. Pwede ka pang gumaling.
So don't waste the time you have left. Okay? After this video, open the PDF or open the reviewers and then practice test na agad. So, last na to. Pag sasagot ka, mababa yung score mo, wag kang paghinaan ng loob. Ganun talaga. Mas mahirap talaga yung reviewers kasi yung mismong UPCAT. I would say that based on my experience. So, wag kang paghinaan ng loob. Tuloy lang. Yung marami kang mali, it's actually a learning curve for you as well eh. Ibig sabihin, kung mali mo na sila ngayon, nalaman mo ano yung tamang sagot, hindi mo na siya mamamali sa UPCAT. So, hindi yung negative. That's actually positive, 'di ba? So, ramihan mo na mali mo ngayon, right? Kung mali ka, wag ka masad. Okay, at least you learned something. Hindi mo na siya mamamali sa mismong UPCAT. So, ganun lang. So, happy reviewing. Thank you so much. And I hope pag nakatulong tong video na to, you could subscribe. Yung mag-subscribe lang kayo sa channel na to. Hopefully, road tayo to Elan ba? So, thank you so much again and mag-subscribe kayo so that magkita tayo sa next video. Kung gusto niyo pa ng more UPCAT tips, then you can watch this video right here. Bye!